Magandang oras mga mahal. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 5. Makalipas ang 2 linggo. Babe, nagtatampo ka pa rin ba? Sorry, it was an important business trip and I can't say no. Besides, all what I am doing now is for our future. Si Rafael habang yakap si Sarah mula sa likuran. Huminga ng malalim ang dalaga at saka humarap dito. It's okay. Nalibang naman ako kahit wala ka. Nandun naman si Adrian. Wika niya pagkatapos. Sarah, please, smile. It seems you aren't happy to see me. Just let me know and I'll go ahead. May lungkot na wika ni Rafael. Okay, fine. Forget about it. Saad ng dalaga. Okay. Let's go out nang makabawi naman ako sa'yo. Anyaya ni Rafael. Ngumiti ng kaunti si Sarah. Okay, wait for me here. Mag-ayos lang ako. It won't take too long. Paalam niya sa nobyo. Okay, sweetheart. Tugon ng binata. Wait, did you just call me sweetheart? Tanong ni Sarah. Yeah. Parang mas romantic kasi pakinggan. At bagay sa'yo because you are a sweet lady. Sagot ni Rafael. Ngumiti ng bahagya si Sarah at saka iniwan saglit si Rafael sa malawak na sala. Uminom ka muna, sir. Alok ni Bebeng na may bitbit na tray. Iniabot nito sa binata ang juice saka nagpaalam din agad. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumaba na rin si Sarah. Sure. Sambit ni Sarah na hindi pa rin makuha ang ngumiti ng maayos. Babe, can you smile? Wika ulit ni Rafael. Kanina lang sweetheart, ngayon babe na ulit. Nagtataka ng wika ni Sarah. Ngumiti ka na kasi. Babe or sweetheart, pareho lang naman na ikaw yan. Saad nito. Pinilit na lang ngumiti ni Sarah. Pagkatapos ay nagbayan na ni Rafael at iginaya palabas. Ilang sandali ay lulan na sila ng kotse at papalabas na sila ng subdivision. Tahimik sila pareho habang nasa biyahe at wala naman ideya si Sarah kung saan siya dadalhin ng nobyo. After 20 minutes of driving, pumarada ang kotse ni Rafael sa isang Italian restaurant. He knows her weakness when it comes to food. Thanks. Sambit ni Sarah pababa ng kotse nang pinagbuksan at inalalayan pa siya nitong makababa. This way, princess. Ani Raf. Sumunod lamang siya rito. Sinalubong sila ng 2 crew. This way, sir. Anang isa sa mga ito at iginaya sila sa kanang bahagi ng pasilyo. Sarah is still quiet as she doesn't want to speak either. Basta sumusunod lang siya kung saan papunta si Rafael. Arranged table with candles around and rose petals as well. Iyon ang bumungad sa kanya. Iniwan sila ng mga crew. Happy 20 months of love, babe. Sambit ni Rafael at inabot sa kanya ang kumpol ng puting bulaklak ng rosas. You might think that I forget about it. Well, no. Wika nito pagkatapos, then kissed her on the lips. She got surprised dahil akala niya ay talagang nakalimutan ni Rafael. Kaya naman matamlay siya dito kanina. But now, thank you babe. I really thought you forgot about it. She said with a sweet smile and he gave him a hug. I love you, Ralph whispered in her ear. I love you too, she replied sweetly. Matamis na ang ngiti ng dalaga. Napalis ang kanyang pagtatampo
at napalitan ng kilig at ligaya. Have a seat, sweetie. And let's wait for our dinner. Saad ni Rafael matapos ipaghila ng upuan ang nobya. Again, I'm sorry babe. Sambit nito sabay hawak sa kamay ng dalaga. It's okay. Let's forget about it. Ani Sarah na matamis na ang ngiti. Ayaw na niya ng diskusyon. Maganda na ang mood niya. So she rather enjoy their night instead of talking about anything that will ruin her mood. After a few minutes, dumating ang crew, dala ang pagkain at sinindihan ang mga kandila. Suddenly, a sweet romantic music gives noise around, titled Tonight by the Westlife. Let's have our dinner, sweetie. Alok ni Rafael. While the music is going on, they are enjoying every bites of their food. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya ni Rafael na sumayaw ang dalaga, na agad naman nitong pinaunlakan. Sinabayan nila ang musika na napakaganda at romantiko sa pandinig. Thank you for being so understanding. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Bulong ni Raf kay Sarah sa kalagitnaan ng kanilang pagsasayaw. Kalimutan na natin yon. Ang importante, narito ka ngayon. Ani ng dalaga sa kayumakap sa binata. Hinalikan ni Raf sa buhok ang katipan bago niyakap na rin. Ayaw ni Sarah na masira ang romantiko nilang gabi, lalo pat mahalagang petsa para sa kanila. Sa kabilang banda, Bebeng, where's Sarah? Tanong ng kararating na donya sa yaya ng kanilang unika iha. Senyora, nag-date sila ng jowa niya. Sagot nito na halatang kinikilig. You mean, dumating si Rafael? Tanong muli ng donya. Opo, sinundo si Baby Sak. Okay, siya nga pala, ihanda na ninyo ang dinner. Right away, senyora. Nagtuloy muna sa sala ang mga ito at naupo sa sofa habang naghihintay maihanda ang dinner. Habang naghihintay ay nagsalita si Don Sebastian. Darling, ano sa palagay mo? Magkakatuluyan kaya ang anak natin at si Rafael? Tanong ng Don. Oh, why are you asking me that? Tadhana na ang makakapagsabi niyan. Tugon ng Donya. Sabagay. Nasambit na lang ng Don. Mabait naman si Rafael. Medyo nawawalan nga lang ng oras kay Sarah. Wika ni Donya Esperanza maya-maya. Businessman si Raf. Natural na minsan wala siyang oras. Saad ng Don. Bakit ikaw? Businessman ka rin naman, pero lagi kang may oras sa akin noon. Saad ng Donya matapos alalahanin saglit ang nakaraan nila. Because I love you more than anything. Madamdaming wika ni Don Sebastian na kahit may edad na ay nagpapakilig pa rin kay Donya Esperanza. See? So second priority lang ang unikaihan natin. You have a point, darling. Baka kailangan kong kausapin si Rafael. Saad ng Don. Hindi na nakasagot si Donya Esperanza dahil tinawag na sila ni Bebeng para maghapunan. Lumipas ang 2 oras. Raf, it's getting late. Hindi ako nakapagpaalam kila mami. Wika ni Sarah maya-maya. Okay, ihahatid na kita. Sagot ni Rafael. Tumango si Sarah. Pagkatapos ay tumayo at kinuha ang kanyang bag. Inagbayan siya ni Raf at saka na sila naglakad palabas. 30 minutes later. Hindi ka ba muna papasok? Saad ni Sarah dito nang nasa harapan sila ng gate. Maybe next time, babe. Pagod pa ako. I need to take a rest. Sagot ng lalaki. Okay. Nasabi na lang ni Sarah at saka umibis.
Diretso na siyang pumasok at hindi na nilingon pa ang nobyo. Narinig na lang niya ang ugong ng papalayong sasakyan ni Raph. "Hi, Mommy, Daddy." Bati ni Sarah sa kanyang mga magulang na nadatnan na umiinom ng tsaa. Nilingon siya ng mga ito. "Oh, nandyan ka na pala. How's your night, princess?" Tanong ni Doña Esperanza. "Okay naman po," tugon ni Sarah matapos humalik sa pisngi ng mga ito. "Where is Rafael?" Tanong ng kanyang ama. "Umuwi na, Dad. Pagod pa raw." "Seems you're not happy." "I'm fine, Ma. Magpahinga na rin po ako." Paalam niya. Nagkatinginan na lang ang kanyang mga magulang at saka pinagmasdan siya habang paakyat. Pagkatapos ay napagpasyahan na rin nilang sumunod at nang makapagpahinga. Kinabukasan, "Baby Sa, your milk." Saad ni Bebeng na bitbit ang gatas ng dalaga. "Pakilapag na lang po riyan, Yaya Bebs." Sagot niya rito na hindi man lang inalis ang tingin sa mga bulaklak. "May problema ba, baby girl? May problema ba, baby girl? Bakit mukhang hindi maganda ang gising mo? O sadyang hindi naging romantic ang date ninyo kagabi?" Usisa ni Bebeng. "Romantic naman, Yaya. May napapansin lang ako at hindi maganda ang nararamdaman ko." Malungkot na turan ni Sarah. "Ha? Bakit naman?" "Basta po." "Okay, inumin mo na yan. Babalikan kita kapag handa na ang breakfast." Saad ni Bebeng saka iniwan ang dalaga sa hardin. Makalipas ang ilang minuto ay muling binalikan ni Bebeng ang dalaga. "Breakfast na, hinihintay ka na nila, senyora." Pukaw nito sa atensyon ni Sarah. Nilingon naman niya ito. "Sige po," sambit niya. Kinuha ni Bebeng ang baso at saka nagpatiunang pumasok. Sumunod naman ang dalaga. "Iha, let's eat." Alok ng kanyang ina. Umupo siya sa hinilang upuan ni Bebeng. "Ako na po," ani niya nang akmang sasalinan nito ng pagkain ang kanyang plato. "Okay, big girl ka na pala." Biro ni Bebeng. "Ikaw talaga. Kumain ka na rin. Sasamahan mo pa ako eh." "Teka, Sabado ngayon na. Walang office, di ba? Samahan mo ako, may pupuntahan tayo." Tawagan mo si Fafa Raph o kaya si Fafa A." "I'll try, pero sasama ka." "Oo na, kumain ka muna." Sumapit ang tanghali. "Oh, bakit lukot na naman ang mukha mo?" Usisa ni Bebeng nang makita ang dalaga. Hindi raw siya makakasama. Sagot ni Sarah na mababakas ang pagkadismaya. "Sino? Si Fafa A or si R?" "Si Raph." "Hayaan mo na nga. Lagi ka na lang binabadbud ng nobyo mo. Ako lang ikaw." "Hay, ewan. Halika na, nandyan na si Fafa A naghihintay." Anyaya ni Bebeng na hinatak ang dalaga palabas. Sumunod na lang si Sarah. "Hi." Bati ng nakangiting binata nang nakita sila. "Hindi ba kami nakakaistorbo sa'yo?" Malungkot na saad ni Sarah. "Nope. Actually, pupunta naman talaga ako dito. Si Rafael ba kasama?" Tanong ni Adrian. Umiling ang dalaga. "Tara na nga, hayaan na ninyo si Raph. Kahit Sabado busy." Anyaya ni Bebeng. Saan ba tayo pupunta?" Tanong ni Adrian. Hindi ko alam dito kay Baby Sa." "Oh, hindi mo pala alam, Ate Bebs. Hindi ka naman excited." Biro ni Adrian. Hindi naman, Fafa A. Excited na excited lang." Ani nito na sinundan ng malakas na tawa. "Oh, tara na. Excited na si Ate Bebs. Doon na lang tayo sa car ko." Alok ng binata. Hindi naman nag-atubili si Sarah. Lumabas na silang tatlo.
Bakit naman hindi mo sinabi na pupunta tayo ng Tagaytay? Maya-maya ay wika ni Adrian habang nasa daan sila. Nakalimutan ko, mag-overnight lang naman sana tayo. Sagot ni Sarah. Okay, bibili lang ako ng pamalit na damit ko roon. Saad ni Adrian. Sorry, nakalimutan kong sabihin. Pero pwede naman tayong wag nang tumuloy. Wika ni Sarah na wala pa rin sa mood. No, it's okay. Ani Adrian sa kamatamis ng umiti. Tahimik naman si Bebeng habang nakikinig sa dalawa. Bagay talaga kayo. Wika nito maya-maya na ikinalingon ni Sarah. Magsisimula ka na naman, Ate Bebs. Nasabi ko lang, baka nga kayong magkatuluyan eh. Wish ko lang. Walang bikig sa lalamunan wika ni Bebeng. Ikaw talaga, Ate Bebs. Baka magalit sa'yo si Raf kapag nalaman niya ang mga sinasabi mo. Saad ni Adrian. Si Busy man yon, hindi niya malalaman kung hindi niyo sasabihin. Biro nito. Napabuntong hininga na lang si Sarah. Makakain na nga lang ng chips? Masyado kayong seryoso. Fafa patugtog ka nga, yung Versace on the floor. Hirit nitong muli. Wala ako nun eh. Sagot ni Adrian. Oh, heto, isaksak mo riyan. Saad nito at ibinigay ang iPad kay Adrian. Sinabayan nito ang kanta at may kasama pang sayaw habang kumakain ng chippy. Tawa naman ng tawa si Sarah dahil paborito ni Bebeng ang tugtugin na Versace on the floor. Kahit kapag nasa butik sila ay walang sawang tinutugtog. Lihim namang natuwa si Adrian nang makitang bumuti ang mood ni Sarah at sinasabayan pa nito si Bebeng. At para hindi magmukhang killjoy ay sumabay na rin siya sa pag-indak kahit nagmamaneho. Oh, kita nyo? Di napasabay kayo. Papa patugtog ka pa ng nakakaindak. Wika ni Bebeng pagkatapos ng tugtog. Wala naman akong mga ganyang tugtugin, Ate Bebs. Ikaw ba meron ba? Baling ni Adrian sa dalaga. Wala Si Yaya Bebs marami niyan sa iPad niya. Simpleng sagot ni Sarah. Meron dyan, Papa Bab Bab Baby, tsaka Uptown Girl. Sabi ni Bebeng. Hinanap naman ni Adrian ang sinasabi ni Bebeng. Maya-maya ay maingay na ulit. Tuwang-tuwa ang dalawa. Masayang kasama sa road trip itong si Ate Bebeng. Wika ni Adrian. Siyempre, ako pa. Basta mapasaya ko si Baby kahit mag-split gagawin ko. Seryosong sagot ni Bebeng. Matamis na nakangiti si Adrian. Dahil katulad niya ay wala rin ibang nais ang dalagang yaya kundi ang mapasaya at mapangiti lagi si Sarah. Kaya siguro hindi halatang 45 ka na, Ate Bebs, dahil sa pagiging masayahin mong tao. Saad ni Adrian. Mas pinipili ko lang ang masaya kaysa maging malungkot. Isa pa, parang anak ko na si Sarah. Seryosong wika ulit ni Bebeng na nagdulot ng saya sa puso ni Sarah. Ano ang magaganap sa pagpunta nila ng Tagaytay? Abangan ang susunod na kabanata.